Amen. Ang katunayan po, Exhibit A, na napakasal ko po talaga ay pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Meron na okay? Pero yung iba sa inyo nagdududa pa rin kasi white shot yan. Hindi nyo makita ko ako talaga yung nasa kanan at siya talaga yung nasa kaliwa. So natutunan ko na rin po through the years na magdalawa ng pakalawang ebidensya. Ito pong second picture namin. Yan po ang kiss the bride moment namin. Pero yung mga nasa likod, ayaw pa rin nilang maniwala kasi nakatalikod ako dyan. So nagdala ko ng pangatlong ebidensya. Okay, ito pang third evidence na kami talaga ay napakasalamat po talaga pero meron po talaga mga tao na kahit may picture na ayaw pa rin maniwala. Kaya dinala ko na po yung pinaka-substance. Nasabi nga ng Bible, faith is the substance of the things that you hope for and the evidence of the things that you don't see. Kami po ni Jenny ay nagpapastor ng 12 taon na po, 11 taon sa isa sa pinaka-bias sa mga pinaka-amazing na church sa buong Pilipinas called Jesus Alive Monumento. At kung kayo po ay magagawa sa Metro Manila, welcome po kayo na sumama at mag-join po sa amin in one of our services. Ituring nyo na lang po na meron kayong kapamilya doon sa Metro Manila. Amin po mga kapatid, purihin ng Diyos. Purihin ng aming Panginoon. Sino sa inyo naniniwala babaguhin ni Lord yung katabi mo ngayon? Okay? Kumbinsido ka na yung katabi mo, kakausapin ni Lord ngayon. Kumbinsido ka na yung katabi mo, bibigyan ng Lord ng salita. Na 10 years later, babalikan niya at sasabihin niya, naalala ko nung nag-usap ang Panginoon sa akin 10 years ago sa Hudyao, Surigao kasi kinausap siya ng Panginoon. Naniniwala ko ba kayo na may special anointing ang Panginoon sa araw na ito? So sabihin mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Kakausapin tayo ng Panginoon. Ready na po ba kayo? Parang hindi naman. Ready na po ba kayo? Let us close our eyes and let us pray. Panginoon, we want to acknowledge your presence in our midst today. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. And in this kind of atmosphere, anything is possible. In this kind of atmosphere, healing is possible. Deliverance is possible. Breakthrough is possible. And just like what you did to me many years ago, mangusap ka po sa bawat puso namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Na aalis po kami mamaya sa lugar na ito, baon-baon po namin yung mga salitang ito that will literally change the trajectory of our lives. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, at gawin mo yung bagay na hindi ko kayang gawin. Kausapin mo ang puso ng bawat isa sa amin para ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makareceive ng salita. I believe, Lord God, it only takes one word from you and it will literally change our life forever. So gawin mo yung bagay na hindi ko kayang gawin. Kausapin mo kami, Panginoon, sa pinakailalim na parte ng aming mga puso. Purutin mo ito. Baguhin mo kami. And as we study the smartest book in the world, naniniwala po ko na ang Biblia ay hindi lang informational, hindi lang inspirational, hindi lang motivational. I believe that your word is transformational. After all, we don't come here to be informed. We don't come here to be inspired. We don't come here to be motivated. We came here because we want our lives to be transformed. So allow our eyes to be open and our hearts to be awakened to receive this wonderful truth. In the name of Jesus we pray. Everybody shout. Amen. Everybody shout. Amen. Isa po ulit malakas sa palakpak para sa Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon sa loob ng 5 oras, parang ayaw nyo. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatapon, it's not about Peter. It's not about Peter. Sabi mo nga sa katabi mo, it's not about Peter. By the way, ako po yung type ng preacher na interactive. So kung may masabi man po na feeling nyo para sa inyo, sabi mo, amen, pastor, para sa akin yan. Pero kung feeling mo para sa katabi mo, sabi mo, amen, pastor, para sa katabi ko yan. Okay, at sa'yo, wala po siya rito, amen, para sa kanya po yan. But either way, magsalita po kayo because I've been serving the Lord for 25 years and I can tell you this, marami pong mga Christians na professional sleeper. Okay? Gising, nakadilat, pero tulog lang po yan. Kaya purutin nyo ang inyong katabi. Sabi mo sa kanya, huwag ka matutulog para sa iyong message ko. Pwede po ba i-asa ko ito natin kung pwede mabigyan naman ng konting mga kapatid? It's not about Peter. Everybody says it's not about Peter. Now we are going to talk about one of the most famous stories in all of the scripture, and that
that is Jesus walking on the water. I believe that this story is something that many of you, if not all of you, have known already. But I believe that this story is a picture of faith, of fear, and of focus. And I pray in Jesus' name that as we dive right into it, and as I do a textual approach into it, lahat po tayo ay makinabang sa mensaheng ating mapapakinggan. Alam ko narinig nyo na ulit ng ilang beses na, but I dare you and I challenge you, as you lean into the Word today, mangungusap ang Panginoon sa inyo in a whole new different way. Because I believe that the Word of God is always fresh. We've been studying the Scripture for thousands of years, but I believe that this Word has a power to transform your very life. So as we approach this, let us approach this with humility, kasi naniniwala akong gagawin ng Lord na personal ang mensahe niya today. Let us open up our Bibles in Matthew chapter 14 verses 1 to 2. Hindi ba sa inyo, hindi nyo na kailangan basahin yung Scripture, kabisado nyo na siya kahit nakapikit. Matthew 14 verse 22. Everybody read this with me. Immediately, Jesus made his disciples. Everybody say, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side. So sino po ang nag-utos sa mga disciple to go to the other side? It was Jesus. Hindi ginusto ng mga disciple, hindi pinangarap ng mga disciple, but Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while Jesus sent the multitudes away. Now, background story mga kapatid, ito pong story nito is actually after one of the most popular miracle of Jesus Christ, and that is feeding 5,000 people. How many of you are familiar with that story? Di ba, sabi ng Scripture, habang si Jesus po ay nagsasalita, nakaramdam ng gutom ang maraming tao, at ang sabi ng Scripture, yung 5 gardenia at 2,000 sardines ay minultiply ng ating Panginoon, and He was able to feed 12,000 people out of 5 loaves and 2 fishes. And because that miracle is so miraculous, ibig sabihin, hindi sila makapaniwala sa miracle na kanilang nakita. They want Jesus to be crowned as king. At that point, gusto na nilang koronahan ng ating Panginoon para kanilang maging hari. Pero ang sabi ng Scripture, imbis na tanggapin ni Jesus Christ yung human crown, He sent the multitudes away. Alam niyo po kung bakit? Alam ni Jesus kung ano ang kanyang misyon. He was not there for human recognition. He was there for a purpose of saving you and me, to die for you and for me. That He loves the world so much that He gave His only begotten Son, so that whoever will believe in Him will not be perished but have everlasting life. Notice, ibinigay ng Panginoon ang kanyang begotten Son. Kaya ang mga Kristiyano, begotten tayo. Kasi binigay ng Lord ang kanyang begotten Son. Sabihin mo sa katabi mo, begotten ka. Amen? Alam ni Jesus ang kanyang misyon. Kaya kahit gusto siyang koronahan ng tao, kahit gusto siyang bigyan ng human recognition, mas matimbang kay Jesus yung misyon kesa ambisyon. At once na-realize natin na ang misyon natin bilang Kristiyano ay laging mas matimbang kesa sa ating ambisyon, it will change your decision, it will change your schedule, it will change your priority. Because I'm not just here to make money. I'm here on earth to make an impact and to make a difference in this society. Hallelujah! Pwede natin Panginoon. Verse 23, and when He had sent the multitudes away, He went up to the mountain by Himself to pray. Watch this. Now when the evening came, Jesus was alone there, but the boat was now in the middle of the sea. Everybody read this with me. Tossed by the waves, for the wind was contrary. Everybody say, the boat was in the middle of the sea. Now sabi ng Scripture, after Jesus sent yung multitudes away, si Jesus nanalangin. At habang si Jesus ay nananalangin sa bundok, ang kanyang mga disciple ay nag-i-struggle sa gitna ng dagat. They are trying to make it to the other side, pero sabi ng Scripture, hirap silang makaprogress because the wind was contrary to them. Now, I made a little research about this text, and I found out that at this point, kaya sinabi ng Scripture na sila ay nasa gitna ng Sea of Galilee because they were literally in the middle of the sea. Ang stretch po mula sa kanilang pinanggalingan sa paroroonan is actually 14 kilometers.
40 kilometers of travel, and at this point, na sinasabi ng scripture, they were actually rowing, nagsasagwan sila for 10 hours already. How many hours? 10. Pero ang kanilang progress, 6 kilometer pa lang. So 6 kilometer pa lang ang kanilang inaabante, pero 10 hours na silang nagsasagwan. Now think about this. So much effort, less progress. Nangyayari ba yan sa buhay ninyo? Na napakarami nyo ng effort, pero hindi mo makita ang fruit? That you're so excited for the promise, but you're still under a process? Parang wala akong kausap dito. Parang hindi kayo ng mga problema mo, no? Parang ang mga taga-Surigao walang problema, perfecto po kayo. Pag-usapan na lang natin yung mga taga-Davao. Kasi yung mga taga-Davao, mga kapatid, nakakaranas sila ng pati sa kanilang buhay, that they are trying to make it to the other side. They invested so much effort, but they are seeing less progress. Hindi ko alam kung baka katabi mo to kaya tahimik siya, hindi siya makapag-amen. Na sumunod naman siya sa Panginoon, pero walang nangyayaring harvest sa kanyang ministry. Na sumunod naman siya sa Panginoon, pero yung kanyang pamilya hindi pa rin kumikilala sa Diyos. Sabi mo sa sarili mo, Pastor, I'm just trying to be a good boss, pero hindi pa rin ako na-appreciate ng mga empleyado ko. I'm just trying to be a good dad, pero ang sama pa rin ang tingin ng mga anak ko sa akin. I'm just trying to be a good leader, pero parang feeling ng ministry ko, parang feeling ng church namin, kontrabida ako, kalaban nila ako. Gusto ko lang naman ng progress. Gusto ko lang naman ng breakthrough. And if truth be told, marami pong mga leaders nowadays, they've been hurt, frustrated, disappointed, and you are leading while bleeding. So much effort, less progress. And now you're thinking, will I still make it to the other side? Makakarating pa rin ako sa other side because it will only take me a few hours, but I've been rowing for 10 hours already and I cannot see any progress. 30 years na ako sa ministry pero 60 pa rin ang members namin sa church. Marami na akong sinakripisyo para sa gawain ng Panginoon and yet I don't see any results. Pakiramdam mo pagod ka na at lahat ng efforts mo exhausted na at pakiramdam mo mag-isa ka. As sa lahat ng mga leaders na nandito, let me tell you this, leadership can be lonely at times. Pero hindi porket pakiramdam mo mag-isa ka, nag-iisa ka. You may feel lonely but you're not alone. Because sa sabi na scripture, even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid because God is with you. That when you walk through the waters, you will not be drowned. When you walk through the fire, you will not be burned. Hallelujah. Everybody say, fear not. Fear not. Tingnan mo yung katabi mo mukhang takot, sabi mo sa kanya, fear not. Pagkatiwala ng Panginoon, walang progress. Pero ang sabi na, salig sa Ginoo sa tibok mo, kasing-kasing. Hallelujah. Yan lang po yung alam ko. Bakit tayo mag-expect na marami pa? Amen. Magtiwala. Everybody say, magtiwala sa Panginoon. And question, kung lahat ng efforts mo na exhaust mo na, lahat ng sagwan ginawa mo na, at lahat ng lakas na bigay mo na, pero wala pa rin nangyayari, whom you gonna call? Ghostbusters? No. You're going to call on Jesus. But the question is this, where is Jesus at this story? He was not with them. Jesus was praying on the mountain while the disciples are struggling. They were rowing for 10 hours, but they cannot see any progress. But watch this. Noong panahon kailangan na nila ng ating Panginoon. Ano sabi ng verse 25? Everybody read. Now in the fourth watch of the night. Hallelujah. Sabi mo sa kanila kung fasten your seatbelt, papunta na tayo sa exciting part. Parang hindi excited ng mga taga-Surigao. Hallelujah. Verse 25. Everybody read this with me. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Now I don't know about you. Ang tatay ko po, mamimiss na talaga yun, may profession before siya naging pastor. Tinanong ko siya minsan, sabi ko, Pa, may nakita ka na bang isda na naglakad